Dito naman tayo banda dito. Yung water dispenser to na isa. Para doon sa taas. Hindi pa nalalagyan ni Papa Beach ng jaran. Yan. Yung ano ni holder ng ID ni Crislin. Oh, ay, di nga ni Crislin. Nandito sa likod. Yung baul yung pinapag-ID. Wala. Yan, notebook. Kay Prince. Kay Pinsoy notebook. Wala naman si Pinsoy dito. Lapis. Mainit na, pinapagpawisan na tayo. Hindi tayo pa pwedeng magpandal ng electric fan dahil ililipad itong pinawalis ko. Baul po ito ni Papa Beach. Baul. Baul po ito ni Papa Beach. Meron po ditong mga tali, lapis, ballpen. Pero bago ako umalis, nilinisan ko ito. Pero ngayon meron na naman itong mga sapatos pa. Sandal pa ito ni Pinsoy. Sapatos. Tapos inilagay ko lahat dito. Mga sapatos pa ito. Sapatos pa rin ni Pinsoy. Kay Pinsoy pa rin, pero maliit na. Hindi na siguro sasakto. Tas ito kay Crislin. Hindi na susuot kasi hindi alam na nandito. Naman nasa isang kahon ito sewing machine, yung pangtahi ni Jing andyan. Hindi yan nagagamit kasi hindi ko alam gumamit. Yung sapatos ni Crislin, nagreklamo siya kanina kasi yung suot niyang sapatos nasusugatan daw yung ano niya. Maraming basura. Kanina dito, inayos ko na yan. Hindi lang po ako nakapagwalis pa. Kasi nga hindi ko alam kung ano talaga yung unahin ko. Ayan po yung nakuha nating dumi dito. Sa kusina pa lang po yan ha. Dito pa lang yan. Dito pa lang na portion. Wala pa doon. Wala pa sa mga kwarto-kwarto. Wala pa. Dito pa lang yan. Yan po yung dumi at saka basura. Yung CR malinis na kasi lininisan ko habang ako'y naliligo. Tapos isprayhan lang muna natin para lumambot yung mga dumidikit na dumi. Tapos pupunta tayo sa mga kwarto-kwarto.
Sumunod talaga si Papa Bit. Sabi ko, akyat ka sa taas, doon ka manood. Umakyat nga. Masunuring bata. Hindi man lang inisip na, sige, tutulungan kita. Wala. Para lumambot. At papasok tayo sa mga kwarto-kwarto. Sa mga kwarto-kwarto guys. Ipapagpag natin yung mga ano nila. Banig kasi walang ligpit-ligpit. Halo-halo. Ayan, kinuha ko muna yung banig dito sa kwarto. Tapos yung sinapawan na ano pa, isolator or isolation. Yan, itinabi ko muna. Niligpit ko din. Tapos, winalisan natin, guys. Ayan po yung nalikom natin dito din na basura. Run! Boom! Kasi galing dito. Galing dito sa ano. Sa sofa bed po yan. Pero nagbabakbak na. Ginagawang tandayan ng mga bata or unan. Yan po. Kasi hindi nila nililigpit. Diretso higa lang. Yan po yung routine natin. Ngayon, maglinis ng maglinis, magkalkal ng magkalkal. Dito naman kay Sansan, okay naman. Winalisan natin, pero yung banig niya, inano ko lang ginilid. Wala tayong ginalaw dyan, kasi siya po yung nag-ayos ng ano niya, mga gamit. Tinabi ko lang kunti, yung hinangir niya ng mga t-shirt, kasi yung tuwalya niya, medyo basa. Inunat natin para mahayhay ng mabuti.
Tapos tingnan nyo yung sara ng kwarto ni Sansan. May dubli pa po yan na makapal na kumot. Dinublihan po niya. Tapos ayaw niyang buksan yung bintana. Ayan. Yung kortina, iniipit po niya. Hindi niya yan pinapagalaw. Tapos ayaw niya yung may liwanag na kunti. Para po si Sansan yung anak ng kahoy nun. Ayaw niya yung may masilaw na may tumatagos na ilaw sa kwarto niya. Okay lang kung bukas dito yung ilaw, okay na sa kanya yun. Pero yung bubuksan, ayaw niya po. Gusto niya yung medyo madilim lang siya. Kasi yung humihiga dito, dati si Creslin at saka si Piang. Tapos, ngayon wala nang humihiga. Pero pag araw, tinatambayan dito sila nagtatambay dahil parang hindi mainit masyado. Nang umalis ako, nang dumating, ganun pa rin yung hitsura. Kaya ayan, inano natin. Nilokot muna yung banig at saka yung isolation or isolator. Dito naman tayo sa kwarto ni Jing na si Ronald yung natutulog na hindi naman po natutulugan dahil may trabaho si Ronald. Istiin, so walang tumatao. At ginagawa din tambayan ng mga bata pag araw. Kasi yan, mahangin. Binuksan ko yung bintana. Kasi palaging nakasara. Para yung tumitira dito sa bahay, may mga sakit. Mga sarado, hindi marunong magbukas. So yan, natin. Lilinisan. Tapos yung salamin is nandun sa silong. Pag tinanong yan yung salamin kung nasaan, sasabihin, iwan ko, wala, hindi ako gumamit. Pero nasa ilalim ng mesa. May mga karton dito na walang laman. Mga saro sapatos. Tapos meron dito may dumaan na tamban. Bumili si Papa Beats. Ayan. Tayo yung nautusan. Napapagpaksiw po siya, guys. Alam niyang naglilinis po ako. Ako po yung inutusan magluto. Magpapaksiw lang tayo ng ilang piraso. 1 kilo, sobra kilo po yung binili po niya. Kami lang naman ditong dalawa. Kunti lang yung papaksiwin natin. Papaano talaga yung Papa Beach niyo. Oh my gosh, ba't parang humuhungaw ito? Ba't parang humuhungaw? Kagagaling lang po ni Christian dito. Kumuha po siya ng kanin para sa mga bata. Siya po yung naghatid. Yung oras is 11:30. Sabi niya, ano ba yung sinabi niya? Yung ginagawa nilang trabaho nila ngayon. Kalimutan ko tuloy. Hindi pa daw na mag-alas 3, makaka 500 na po siya. Sabi ko mabuti yun. Para hindi na problema sa araw-araw nilang panggastos. May sideline po siya ngayon, may sideline.
Sabi nga ni Sia, mabuti na lang Mama Dax umuwi ka kasi may trabaho na si Papa, walang mag-aano sa amin. Pero kanina, hayaan ko lang muna sila dahil natamad po akong bumangon. Paggising ko, kumakain na sila, pero hindi pa ako bumabangon. Ako na lang po yung nagtali sa kanila ng buhok. Dahil doon sila kay Chandrea po nagpapatali. Sabi ko sa kanila, anong tali? Basta kuno tali lang. Nagpupunta pa sila in town doon kay Chandrea para ng buhok. Magpa ponytail. Shout out to kay Mimi. Sabi pa ni Chandrea, nahirapan siya daw magtali ng buhok nila Crislin dahil hindi po siya sanay ng magtali-tali dahil yung anak niya is lalaki. Hindi pa po siya naka-try ng mag-ayos-ayos. Doon naman, kila Mama Pix, si Isra, nagpatali. Pero si Patpat hindi. Kasi buwis talaga yung kilos. Si Piang naman, alam nyo naman si Rosan na magaling pong mag-ayos ng buhok. Palagi pong nakatali yung buhok ni Piang. Talagang hindi pa tayo natatapos sa natin. Dito pa lang sa loob, wala pa sa labas, wala pa sa taas. Dito pa lang. Yung kwarto na lang doon ni Jing na pumipisto si Ronald na wala namang natutulog. Yun po yung lilinisan natin ngayon. Ayusin po yung mga karton-karton po ng mga sapatos. Mga basiyo ng sapatos. Kung kailangan itapon or iano lang po natin. Ipa-file lang natin doon sa cabinet dahil yung mga damit ni Ronald nilipat na po sa box ni Papa Bits dati kasi yung box na niwan ni Paul dito, dalawa. Ayan, ako sana ang gagamit, dalawang box nila Pinsoy. Kay Pinsoy at saka yung isa kay Paul, di naman dinala. Pagdating ko, meron ng mga damit kay Papa Bits. Sabi ko, gagamitin ko po yan. Sabi niya, wala na kasi andun, napistuhan na daw ni Ronald yung niya. Sabi ko, hindi ka naghintay. Gagamitin ko po yan. Sige na lang. Yan, inano kasi ni Ronald na. Binasiyuhan na po yung cabinet yan. Ano na po. Mga sapatos po yung palagay. Tika. Parang itong sapatos na to. Yan, kay Jing ito. Ako po yung susuot nito. Kay Jing ba or kay Ronald? Puti. Ewan ko lang. Susuot ko yan. Bahala kayo. Meron pa dito sa sa baba. Marami kasing mga gamit dito. Yan. See you. Inulan natin ito dito. Kasi magagamit dito ito. Itong mga basi-basiyo. Magagamit din po ito. Kay Jing yata to, kay Jing. Kasi may sapatos po ako na Puma. Yung binigay ni ni Mama Walin. Tapos ito. Ano pala? Ay, dalawang patong pala. Ano ba to? Binigay ni Mama Walin
Mga tatlo, dalawang suot ko lang. Bago pa yun. Tapos, sabi ni Mama Walin, ipapasuot daw niya kay Chrislyn nung mag-upisa yung klase, ipapasuot muna niya. Ngumanga daw yung swilas. Nasisira pala yung sapatos pag hindi ginagamit. Yan. Hindi lagi-lagi ginagamit kahit bago. Na dito natanggal daw. Ano ba to? Na yung ginagamit ko po naman na sapatos, yung bigay ni Tita Im. Yung itim. Yun po yung sinusuot ko. Marami akong sapatos. Pero, yan. Masyado namang nakatali nito. Hindi natin maano. Ito na lang po yung lilinisan ko na kwarto. Parang gusto kong iiba yung ayos ng kama, yung katre. Parang gusto kong ipaganon. Di ko lang alam kung kasya. Baka hindi ka size. Yan. Sabi ko na nga ba eh. Saktong-sakto lang guys. Aray, may sapatos na naman tayo. Yan po. Diyan ka lang muna. Babalikan ko lang yung paksiw ko. Itong natira, lagay natin sa ref. Parang nauubusan na po ng sabaw. Pakuluan lang natin siya ng pakuluan. Lagay muna natin ito sa ref. Tatanghali na. Iwan ko kung nagbaon si Sansan. Hindi ko lang alam. Parang kulang ng suka. Hindi po siya maasim. Lagyan natin ng suka uli. Bibi yung papabits natin. Alam niyang naglinis ako. Ako pa yung inutusan magluto, magpaksiw. Nakit naman siya sa taas. Nagpa-sounds. Pero sabi ko, wag mo lakihan kasi nadidinig dito. Tsaka mag-umpisa lang muna tayong mag-map. Na yung map ko is rig-rig na. Masisira na din. Kasi matagal na to. Rig-rig na. Parang natuyo na yung tubig. Yung in-spray ko natuyo na. Ihalan muna natin ng tubig kasi wala na akong downy. Naubos na din, naubos. Yung downy ko, yung tinimpla ko pang spray dito, naubos na. Paandarin natin yung electric pan para po matuyo ka agad. Maapakan ka agad. Tapos ayan, nadiskubrihan ko po, kinukuha ko yung electric pan, kaya pala hindi nilalabas. Kasi yung isang paa, nabali. So ayan,
Pinalitan ni Papa Bits ng, merong nagpayo sa kanya ng electric fan. Kinuha ito, hindi na hiningi. So ayan, meron pong ipinalit. Ipapabali-bali natin uli. Kung sino pong magaling na gumamit. Itinago. Hindi inilabas. Kasi nakasandal siya sa sa dingding para hindi matumba. Para hindi malaman na sira na pala. Ganyan lang. Yan, magmamap na tayo. Hindi pa po tayo matatapos nito isang araw. Sa kusina, kwarto pa lang tayo nag-routine. Sa extension, wala pa. Sa taas, hindi pa ako nakapasyal. Hindi pa ako umakyat. Dito lang inuna ko dahil dito yung unang bungad ng mga tao pag may nagpupunta. Nakakahiya kasi. Ayos tayo sa sarili natin, tapos yung bahay natin is parang walang tumitira. Kakasabihin, mas inuuna pa yung sarili kaysa tirahan. Doon sa Manlurit, walis doon sa likod nila Mama Pigs, walis doon sa bahay. Para po tayong Metroid. Tapos ito, nakita ko sa mga kwarto-kwarto, kaya pala kakandawala yung mga butis sa ref nandun sa kwarto. Oh my gosh, wala na naman sabaw. Yung paksiw. Adi natlag. Luto na. Mawaray na sabaw. Mga lang ice candy nasa ilalim ng freezer. Nawalan ng sabaw, nawalan. Inubos pala yung binabul. Nagtuig do, diri makalat. Iya, dito sa kong. Gula naman. Saan bago yun eh? Hindi pa kasi. Nanda rice cooker. Bago yun eh? Oo.
Doon umakyat sa taas siya kakain. Samantala tayo, tatapusin muna natin itong pag-map. Tingnan nyo yung salamin namin, malabo. Siguro pag nag-ayos sila, hinahawak-hawakan. Yan. Medyo klaro na tayo. Ano lang kasi yung ano ng araw, bumabanda. At malinis na po dyan sa kusina. Pero mayroon tayong hugasan. Di ko pa nahugasan. Yung pinagkapihan ko, kinainan ni Papa Bits. At saka si Christian siguro, tas baunan ni Sia dahil bumalik na. Yan, malinis na po dyan. Dito lang muna tayo sa loob mag-routine. Si Papa Bits is naliligo na. Yan, natapos na din po tayo dito sa kwarto. Malinis na po din. Tapos, hindi kay Sansan. Yan. Tapos, ngayon naman, yung last natin na lilinisan dito sa kwarto. Yan, kinuha ko yung mga, po, sa ilalim. Mga gamit-gamit. Inarrange ko kasi meron pa po ditong, dito sa ilalim, meron po pong gamit si Dian. Kakunti na lang. Yun. Yung laman po ng malita ni Dian, tas tiningnan ko po, kasi yung malita na ginamit ni Dian pag sa Cebu, yung kay Christian. Tas ito meron po siya ditong malita. Tas nakita ko, sabi ko, pwede pang magamit. Labahan ko kaya. Para naman po magamit. Yan. Pwede pa yan. Para naman po magamit. Magamit ko kung bibiyahin na naman tayo. Para meron tayong mini malita. Tapos dito sa ilalim yung mga may gamit din po si Pix Vlog. Yan, inarinse ko na po. Tapos ito pa yung kinukuha ko. Hindi mahugot-hugot. Tapos meron pa din ditong sapatos si Ronald. Ayan, maraming sapatos si Ronald. Nalikabok na. Yan, tingnan nyo po yung basura dito sa ilalim. Maraming papil-papil. Kaya iipunin natin tong mga sapatos dito ni Ronald sa taas. Yan. Marami po siyang sapatos. Yung iba niyang sapatos binigay kay Japon nung magpunta dito nung Pasko. So ayan, meron pa tayong hugutin. Gamit din po ito ni Raylan. Yung bagay, hindi ko mahugot. Binalot ko po ito ng trash bag noong maglindol. Tapos, bagyo. Bago po kami pumunta ng Compostela. Hindi na lang natin yan bubuksan. Kasi mga damit po nila yan. Ni Pix Vlog. Mga damit po niyan. Anuhin na lang natin. Pawilisan ang ilalim. Yan. CR po ito. Nung una, dating bahay ni Jing. Yan. Tingnan nyo, maraming basura. Dinudok-dok ko kasi kung ano nang doon sa ilalim. Yan, mayroon eco bag. May mga pangtali sa buhok. Yan. Ito yung ni Jing stand sa cellphone na yan. Haggard na tayo guys. Bagong ligo ko no, pero tingnan nyo yung itsura ko. Talagang nagpart 2 po ako sa ano ko ngayon, sa routine.
nakapag-upload na po ako ng part 1. Tapos parang mahaba. Hinati ko. Tapos ayan, ginawa kong may part 2. Hindi pa naman tayo matatapos sa araw na to. Bukas na naman. At saka, mainit na po. Hindi man natin ito matapos. So, yun, ibalik lang muna natin yung gamit ni Fix. Ay, malikabok. Maraming plastic. Tapos merong ikubag. Yan. Tapos may kahoy. Yan ko dito. Dami talagang basura. Mga papel. Lagay natin dito yung yung mga papel-papel na basura. Balat ng chocolate. Candy. Yan. Meron pang mga Nips, Skyflix. Oh my God. Tapos ito, pang trabaho, kay Pix ito, kinuha ko dun sa yung kapareha kay Papa Bits. Para magamit naman ni Ronald sa pag trabaho. Tapos may medyas sa ilalim. Ayan, tingnan nyo yung itsura. Pero ibabasura ko na lang yan kasi iwan kong nasaan yung kaparis. Saka may butas. Ito naman, ikubag. Parang magagamit pa, itabi. Tapos ito, ni Jing. Baka maremedyohan pa ni Papa Bits. Yung nasa silong. Yan. Baka maayos pa ni Papa Bits. Tabi lang natin. Yung upuan. Patong natin dito. Para oh my gosh. Mga plastic. Wala, hindi tayo matatapos nito guys. Talagang yan, meron dito lalagyan ng tubig nandito sa likod ng agay mga bata, turutot dito sa likod. Yan, nahanap ko rin yung kaparis ng kurtina. Ito kasi yung hinahanap ko. Ayan, hanap ko na din. Hindi magamit-gamit kasi walang kaparis. Iwan kung kaparis ba ito sila, kung hindi. Tapos nandito yung tsinelas ni Duday. Iwan ko na saan yung kaparis nito. Isa lang naman yung nandito. Tapos ayan, basura. Tapos yung timbangan ni Jing, timbangan ni Jing hindi na po, iwan kung gumagana pa ito. Siguro ko hindi na. Tapos ayan, nakita ko na yung kaparis ng tsinelas ni Duday. Yan, tsinelas ni Duday. Hanap ko na din. Agoy! Dito pa po yung yan, may pinggan pa po ako dito. Bakit nailabas to? Yan, pinggan. Naalala ko kung sino, hindi ko maalala kung sinong may nito nagbigay. Sa katatago ng mga gamit natin. Di nagagamit. So ilalabas po natin ito. Hugasan.
para magamit. So, ayan po guys. Bye-bye muna. Thank you for watching. At saka hindi talaga ako matatapos sa isang araw po na linisan. So, bukas naman yung part 4, part 3, part 4, part 5. Ganun. So, ayan. Bye-bye muna. Thank you for watching po. Bye-bye. God bless us all.